Hello guys, collective reading tayo ngayon, okay? Tingnan natin kung ano yung energy na mababasa natin dito. Pwedeng sa'yo to, pwede rin sa person nyo, piliin nyo na lamang, okay? And be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. Ayan, thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na ako, give me the message, kaninong energy to? Meron ditong temperance. O, nakikitaan ko dito sa temperance, ano? Kumbaga, andun ka sa moment na binabalanse mo na yung sarili mo or binabalanse ng tao na to yung sitwasyon. Kasi pwedeng energy mo to o pwede rin sa person mo, no? Nakikitaan ko dito yung divinely guided. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ginagabayan ka in tamang direksyon. Ayan, ito na yung nakikita ko. Then dito, no, sa Eight of Wands, reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito, nagiging kang mabagal sa sitwasyon or pwede rin sabihin yung person mo, no, nagiging siyang mabagal dito patungo sa'yo. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na mas pinapriority niyo muna yung bawat isa dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron ditong Ten of Pentacles reverse. So, nakikitaan ko dito sa Ten of Pentacles reverse. Taurus, Virgo, Capricorn, and dito sa Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, itong tao na to, sa Ten of Pentacles, medyo medyo to nahihirapan talaga sa kabuhayan niya. Okay? Meron ditong tao na nahihirapan sa pera, kumbaga, hindi nagiging mapalad to sa kanyang kabuhayan. Meron kang tao dito na hindi naging tapat sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, meron ditong maybe ng abuso to, itong tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Gusto nito yung easy money, hindi to, alam mo yung nagsusumikap, gusto nito yung madali ang pera. Meron ditong nagsusugal, ganun. Or pwede rin sabihin mga investment, pero hindi naging matagumpay. Ito lang nakikita ko kasi naka-reverse siya. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ditong taong hindi naging tapat. Pwedeng yung person mo to or pwedeng ikaw. Piliin nyo na lamang ha. Alam mo naman sa sarili mo kung ikaw to o hindi. Okay? Meron ditong the High Priestess. Kumbaga, yung iba sa inyo, no, malakas dito ang Pisces energy. Napipil ko dito yung pagiging nitong emotional or pwedeng sabihin yung pagiging nitong religyoso. Naniniwala or nananampalataya siya kay God, okay? Nananampalataya to sa Diyos. Then nakikita ko rin dito yung pagiging nitong sabihin natin spiritual awakening na kasi itong tao na ito. Sinusunod niya kung ano yung kanyang kutob sa bawat pagpapasya na ginagawa niya. Nagiging siyang maingat, ano. Kumbaga nakikitaan ko dito na sa bawat pagpapasya nito, talagang ipinagpapasa Diyos niya. Okay? Okay. Or pwede rin sabihin na bago to kumilos o gumawa ng isang hakbang, ay ipinapanalangin niya ito. Ito lang yung nakikita ko. Pwedeng ikaw to o pwede rin sa person mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Katoliko. Then dito, no, sa Page of Pentacles, reverse. So, itong tao na to, no, Virgo, Capricorn, Taurus, nakikita ko dito na wala pa rin tong natutunan sa kanyang mga nagawa. Okay? Kumbaga, nahihirapan siya or pwede rin sabihin may mga decision tong ginagawa pero hindi niya alam kung paano gagawin, ano. Kumbaga, no, nahihirapan siya mag-decide kung tutuloy ba siya o hindi or pwede rin sabihin na wala pa rin tong natutunan sa kanyang experience, ano. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, hindi siya nagmamature dito. Gusto lang nito yung explore, magpakasarap, mga ganun ba. Kumbaga, nagigitong arugante, hindi to, alam mo yung tipo na kapag halimbawa ay hindi siya magalang, yung ganun ba. Ito lang yung nakikita ko sa Page of Pentacles. Kumbaga, pinababayaan nito yung kanyang sarili, okay? Kumbaga, pwede nang sabihin may nagiinom to, kahit mga, halimbawa, for example, nag-break kayo, imbis na ayusin yung connection, maging maayos siya, dinadaan na lang niya sa inom, ganun, inom ang lahat para makalimutan na. Mga ganun ba? Ito lang yung nakikita kong energy dito sa Page of Pentacles. Then, Page of Swords. Nakikita ko dito sa Page of Swords, nakikita ko dito na, alam mo yung tipo na, para din kasi siyang Page of Pentacles hindi to nagiging matalino sa pagdedesisyon. Ayan, utang lang ako, pasensya na.
Kumbaga, itong tao nito, kapag meron siyang gustong sabihin sa'yo or ipaliwanag, wala siyang boses. Kumbaga, kinikimkim nito na yung saloobin niya, kung meron siyang hinanakit, kinikimkim lang ng tao nito. Wala siyang boses ipahayag or wala siyang isang salita, no? Sa mga bibitawan niyang salita sa'yo, okay? Or sa mga pangako, wala siyang isang salita dito. Ito lang yung nakikita ko. Ayun. Pero itong tao nito, gusto nitong magmensahe sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kaya lang, meron tong hiyang nararamdaman. Meron ako nakikita dito na pinababayaan niya yung sarili niya. Hindi halos lahat ito lang nakikita ko. Gemini, Aquarius, and Libra. Then dito, Justice. So, nakikita ko dito, na pumapabor sa'yo yung justice dito. Or pwedeng sabihin, yung gumawa ng masama, nare-receive niya yung kanyang ginawang masama din. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, nag-reflect lang sa kanya dito sa justice. Kasi, nakikita ko sa justice na, kumbaga, nagkakaroon ka dito ng balance, nagiging maayos yung sitwasyon mo. Kung ikaw man yung ginawa ng masama, kung ikaw man ang ginawa ng masama dito, napabor sa'yo dito yung justice, nahanap mo yung balance dito. Pero kung halimbawa, yung person mo dito yung gumawa ng masama dito, sa kanya bumabalik or nagre-reflect sa kanya. Kasi nakikita ko dito sa dahangman, hindi siya malaya sa sitwasyon, okay? Kumbaga, nakahang siya. Hindi niya alam kung paano ito aalisan or pwedeng sabihin na hindi niya tinutulungan yung sarili niya para mas i-develop niya yung sarili niya. Kumbaga, itong tao na to, nagiintay siya na yung tibong stuck siya sa sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko dito. Hindi niya tinutulungan yung sarili niya para kumilos. Kumbaga, nagiging tamad siya sa sitwasyon, okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Meron ditong Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ayun lang yung nakikita kong energy dito. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Dito tayo. Dito na lang tayo. Sa card na to. Ano pa yung karagdagang mensahe for collective? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ditong shark. So, sinasabihan ka dito, na kung sino man ito, kasi nakikita ko dito, meron ditong tao na yung kanyang kabuhayan or yung mga naipon niya dito ay unti-unting nawawala. Okay? Kumbaga, maybe, dito kumilos yung justice para dito sa tao na to, yung nanalbahi sa'yo or pwede rin sabihin, yung nagloko sa'yo, nawawalan siya, okay? Kaya sinasabihan dito na pag-ingatan kung ano yung meron kang material, okay? Or pag-ingatan kung ano man yung mga pinundar mo na merong value, okay? Kasi meron ditong pwedeng mawala. Kung ikaw man yung nakakaranas na parang gastos ka ng gastos, hindi mo pinag-iisipan yung mga ginagastos mo dito, binibigyan ka ng babala dito na pag-ingatan, okay? Then dito, broken ring. So, meron ditong hiwalay na nangyari. Ito lang yung nakikita ko. Meron din ditong mga business. Okay, meron ding business na pwede rin sabihin na kayo ng person mo, magkasosyo kayo sa business at sa, alam mo yung business partner, and then meron din romance na nangyayari sa inyo, okay? Or mag-asawa kayo pero nagkahiwalay kayo pero business partner mo din siya. Na kung saan nagkalabuan dito. Kumbaga yung nagkaroon dito ng broken promises na kung saan itong tao nito ay nagkaroon ng, yung alam mo yung malabong sitwasyon, ito rin nakikita ko, nagkaroon dito ng malabong sitwasyon sa inyong dalawa. Kaya siguro dito sa loss, pwedeng sabihin na pinaghahatian nyo dito yung pera or nagkanya-kanya kayo dito. Ito lang yung nakikita ko, hindi halos lahat makaka-resonate dito. Ito rin nakikita ko sa broken ring, meron ditong naghiwalay, nag-divorce, mga ganun ba? Teardrops. So, meron ditong tao na sobrang nasaktan sa nangyayari, sa sitwasyon niya. Ito lang nakikita ko. Kung ba nagkakaroon to ng personal sorrow na kung saan sobrang nahihirapan siya sa sitwasyon, pwedeng sabihin na kapag naaalala niya yung mga trahedya na nangyari sa kanya, ay talagang nabibigatan pa rin tong tao nito. Ito rin nakikita ko. Pwedeng ikaw to, pwede rin yung person nyo. Piliin nyo na lamang, okay? Detail. So, kahit ganun pa man, kahit may mga
problemang nangyari dito. Pwedeng nangyari na rin kasi ito in the past. Okay? So, nakikita ko dito sa Big Tail, meron ditong siniswerte. Kasi dito sa The High Priestess, ginagamit niya na yung utak niya, nananampalataya siya. So, itong nakikita ko dito, merong good fortune na mangyayari. May magandang kapalaran. Naghihintay. Meron ditong lobster. Financial, okay? May financial pinch. Kumbaga, nakikita ko dito na yung financial niya dito, hindi siya masyadong talagang bonggang-bongga, no? Pero ganun pa man, ano, kahit konti yung kanyang kinikita, nakaka-survive naman tong tao na ito sa araw-araw. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Kanina pang energy to. Okay, meron ditong heals. So, yung lahat ng mga hadlang ay nakikita ko dito na na-overcome mo. Kung sinubok ka dito ng tadhana, nalampasan mo to, okay? Kumbaga, nakikita ko dito na hindi ka sumuko. Dahil nakikita ko dito sa peacock na naging aware ka okay? Ito na nakikita ko. Then, sinasabihan ka dito, no? Magikang, nakalagay dito beware of great pride. Kumbaga, no, kung ma-pride kang tao, beware daw. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Beware of great pride sa peacock. Kumbaga mag-ingat din kapag tayo mataas na talaga yung pride. Minsan kailangan din natin ibaba yung pride natin, okay? Hanapin natin yung balance para sa sarili natin. Ganun. Ito lang yung nararamdaman ko sa peacock. Pero ganun pa man, no? Nasa iyo pa rin ang decision dito. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ay, tumalsik to. Ayan. Meron ditong pig. So, pinag-iingat ka din dito. Beware of greed. Kumbaga, no, kapag tayo ay nagiging greedy, binibigyan ka dito ng babala na huwag din maging masyadong greedy, ano. Ito lang nakikita ko. O pwede rin sabihin meron kang person na greedy. Dahil dito, no, sa pag-gambling, meron ditong nagsusugal. So, dahil gusto niya ng mabilisang pera, okay, binibigyan to ng babala. Ayan. Meron ditong not. Meron ditong hindi naging matagumpay yung kanyang mga plano sa not. Kumbaga, meron ditong naputol, okay, sa not. Meron ditong hindi naging matagumpay yung pagplano, mga plano niya. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Maybe dito sa Ten of Cups reverse, hindi siya naging matagumpay. Maybe itong tao na ito gusto niya easy money, ganyan, mabilisang kita, pero hindi ito naging matagumpay dito. Ito lang nakikita ko, pwedeng person mo to, okay? Piliin nyo na lamang kung alin yung part ninyo. Oh, Harp, meron ditong great happiness, meron ditong naghihintay sa'yo na masaya. Give me more information. Bowl. Oh, meron ditong kasaganahang naghihintay, okay? Bowl. Kumbaga, magiging kang masagana dito. Marami mang pagsubok na kinaharap, sa bandang huli, magiging kang masagana dito, okay? Kailangan lang dito ng aral na huwag maging greedy, huwag mataas ang pride, ayan. Pero once na i-balance mo yung sitwasyon mo, ito na yung parating sa'yo, no? Good fortune, great happiness, plenty of material things, at ma-overcome mo lahat ng mga problema mo sa buhay. Ito, meron, yung iba sa inyo magkakaroon dito ng journey. Maybe may travel tong gagawin or pwede rin sabihin na nagbabalak ka mag-travel sa ibang bansa. Meron dito na masusubukan yung physical and mental. Ayan, sorry, nadighay ako. Kumbaga, masusubukan dito yung iyong tatag at kalakasan ng isipan at katawan. Kasi, syempre, lalayo ka sa pamilya mo, no? Sa mga mahal mo sa buhay, kaya dapat handa ka dito sa iyong paglalakbay na ito, okay? Meron ka ditong boot. So, sinasabi dito na kung gusto mo talagang makamtan ng iyong mga pangarap sa buhay, kailangan mo ng doble effort. Kumbaga, kung gusto mo talagang makamit itong pangarap mo, kailangan mo ng porsigido. Ayan, kailangan mo maging porsigido dito. Ito lang nakikita ko. Then legs. So, nakikita ko dito na meron ka ditong new experience na parating na kung saan hahakbang ka sa panibagong yugto ng buhay mo na kung saan handa ka na muli. Okay? Meron ditong cane. So, pinag-iingat ka din dito sa kalusugan mo. Okay? Kung meron ka man nararamdaman,
Ito na yung time na kailangan mong pagtuunan yung iyong health, okay? Ayan. Okay, meron ka ditong victory na magaganap, okay? Meron ditong tagumpay. May mangyayari, meron ditong marriage. Yung iba sa inyo, no? Ikakasal. Okay? May broken ring, meron namang ikakasal dito. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat, ha? So, crying fine. So, sinasabihan ka dito, no? Mag-ingat ka din sa mga trouble. Kung alam mo nang medyo mainit na yung sitwasyon, ikaw na yung lumayo. Okay? Kasi meron ditong trouble. Mountain road. Di ba ang ganda? You are on the road of success. Okay? Kung meron ka mang experience before na hindi ka naging success, ito na yung parating sa'yo sa bandang huli. You are on the road of success. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.